Ang huling sigaw sa Lesya nang nawawala. Sa bayan ng Santa Lucia, may isang lugar na iniwasan ng lahat, ang Lesya nang nawawala. Hindi dahil sa lalim ng putik o mga ligaw na hayop, kundi dahil sa isang alamat, isang kwentong sinasabi ng matatanda, ngunit bihirang seryosohin ng mga bata. Ang sabi nila, tuwing may batang nawawala, isang itim na alitaptap ang lumilitaw, nagkikislapan sa gitna ng lesyan, at ang sinumang sumusunod dito ay hindi na bumabalik. Nang mawala si Arman isang gabi, halos mabaliw ang kanyang pamilya sa takot. Wala siyang iniwang bakas, ni isang yabag o sigaw na narinig ng mga kapitbahay. Subalit sa dilim, isang tao ang hindi basta-basta sumuko, ang kanyang ate, si Rosa. Hinamon niya ang takot at sinundan ang lesyan, hawak ang isang lumang lampara at dasal sa kanyang dibdib. Habang lumulusong sa madamong daan, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ni isang kulisap na umaaligid, ni isang palaka na umiingay. Tanging isang tunog ang naroon, isang malalim, mahina, ngunit paulit-ulit na bulong, "Halika, halika rito." Sa harapan niya, nagpaikot-ikot sa hangin ang isang alitaptap, ngunit hindi ito tulad ng iba. Hindi ito dilaw, hindi ito berde. Itim ito, kasing itim ng anino sa ilalim ng tubig. Tumibok ng mabilis ang puso ni Rosa habang tinutunton niya ang liwanag nito, hanggang sa lumitaw sa kanyang paningin ang isang tagpo na nagpahinto sa kanyang paghinga. Si Arman, nakatayo sa gitna ng lesyan, nakapalibot sa iba pang mga bata. Tahimik silang lahat, walang emosyon sa mga mata, parang mga estatwang hinubog ng dilim. At sa harapan nila, dalawang nilalang ang nag-aagawan. Sa isang banda, isang matandang kuba na may balat na parang nabubulok na kahoy, mga kuko na mahahaba at matatalas, at isang bibig na may mga ngipin kasing itim ng putik. Sa kabila naman, isang babaeng may buhok na parang usok, umiikot sa hangin habang bumubulong ng mga orasyon sa hindi kilalang wika. "Akin siya," sira-sirang boses ng kuba, ang kanyang mga mata nagliliyab sa galit. "Hindi. Ako ang unang tumawag sa kanyang pangalan," sigaw ng babaeng may buhok usok, ang kanyang bibig bumuka ng hindi natural, parang walang dila o lalamunan. Doon naunawaan ni Rosa, hindi lang basta nagnanakaw ng bata ang mga nilalang na ito. Pinag-aagawan nila ang kaluluwa ng mga ito. Bumaling siya kay Arman, ngunit parang wala itong nakikita, parang binalot na ng anino ang kanyang isipan. Desperado siyang lumapit, pero biglang humarang sa kanya ang kuba. Amoy bulok na dahon at dugo ang lumabas sa bibig nito. "Hindi mo na siya maibabalik," bulong nito, habang ang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang braso. Napakatulis ng mga kuko, handang bumaon sa kanyang laman. Napaatras siya, nanginginig, ngunit doon niya napansin ang kakaibang alitaptap na lumulutang sa ere. Kumikislap ito, isang kakaibang ningning na hindi niya maipaliwanag. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isip ang sinabi ng kanyang lola noon. Ang itim na alitaptap ay hindi ilaw, ito ang huling patak ng buhay ng nawawalang bata. Kung sisindihan mo ang liwanag, hindi na siya babalik. Hinawakan niya ang lampara ng mahigpit. Sa loob ng kanyang dibdib, pumipiglas ang dalawang desisyon, sirain ang alitaptap at ibalik si Arman, kahit ang kapalit ay ang iba pang bata. O tanggapin na huli na ang lahat, ngunit bago pa siya makagalaw, isang malamig na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo, at doon, sa anino ng lesyan, nakita niya ang isang bibig na puno ng bulok ng ngipin, ngumingiti sa kanya. "Huli ka na."